Ang inyo po ditong responsible officer, sino? Kapag po nagkaroon ng irregularity, sino po ang responsible official? Ito po kasi ay ang implementation natin ay nasa regional officer. So lahat po ng ang pondo from the central office, binababa po natin yan sa lahat ng regional offices, no? Base sa pangangailangan nila. Ang implementation niyan ay direkta na po yan sa kanila. So meron po tayong mga regional directors, meron tayong mga field office or head. Okay. So Opo. doon po yung implementation. So Sige. kaya kung mapapansin So to nyo, answer ma'am my question, please ma'am, Asek, we don't have the luxury of time. I hope you don't mind. Ano po, just to remind you with all due respect, we don't have the luxury of time. Just to answer my question, who is the accountable officer sa pera ng bayan dito sa paggasta sa tupad? So ito ay implementation nasa regional office po ito. Okay. Kapag doon po nagkaroon po ng lab test. So kaya pinapaliwanag ko po sa inyo na yan po ay dumadaan din po yan sa lahat po ng regional directors. Okay, lahat po sige ng po. mga So field regional officers. director po, ang primary po responsible sa fund disbursement at yung accountability sa regional director. Magmula po nang ito'y ipinatupad, meron na ho ba kayong nasampahan ng reklamo, either administrative or criminal, dahil po sa mga kapabayaan sa paggasta po ng pera for tupad? Sa recollection po, hindi ko, wala po akong natatandaan na gano'n. Pero ang mga sistema kasi, patuloy ho natin siya na inaayos, ini-improve. Kasi tinitingnan ho kasi namin yung developmental aspect. Maliban na lang ho talaga kung may intention, no? At Yes, ma'am. napatunayan. Opo. So sa ngayon wala po akong mababanggit sa inyo kasi Okay, kailangan kong opo. tingnan Sige po, kung ano opo. kung may mga legal, Sige po. may data privacy na rin po kasi tayo. Opo. So hindi naman Sige po. lahat yan ay kung may kaso, hindi mo Opo. basta-basta yan. Okay, sige po. Kasi po ma'am, hindi ho may tatanggi na ho, bagamat yung iba po ay anecdotal reports lang, nung mga nagdaang halalan, ginamit yung programa para ho dito ho sa mga eleksyon ng ilang mga kandidato na mayroon pong impluensya doon sa mga perhaps mga tauhan po sa field sa pag-identify sa mga tupad beneficiary. Kaya po kami nagtatanong dito. Kung wala pa kayo naalala, we understand ma'am. Kasi po dito sa Section 8 ng tupad program, qualified beneficiaries po klaro. All disadvantaged workers aged 18 years old and above are qualified beneficiaries of tupad program except for government employees regardless of status of employment, permanent, contractual, project-based, including those who are regularly receiving honorarium or allowances for work performed. Senior citizens are qualified as beneficiaries of the program provided that they are fit to work. And then, ito po, only one member per family shall be eligible to avail of the assistance. In no instance shall they avail more than once in a calendar year except nga kapag may panahon po ng kalamidad. Itong report ng COA dito, mga barangay officials, no? Obviously, hindi naman siguro may tatago yung barangay official, di ba? Na siya ay official ng barangay. Yung pong mga non-residents, yung mga government employees, even students, opo, at iba pong mga individual na hindi lang po once, kung hindi ilang beses po sa isang taon. Kapag ganito po ang report ng COA, ano ang gagawin po ng DOLE para po natin malaman kung hindi lang po ito negligence, kung hindi talaga po merong irregularidad? Yun nga po, kung ito ay sa region nangyari, pinapatingnan po yan, no? Pinapaimbestigahan yan ng ating regional director. At tinitingnan kung nagkaroon mo ba na, like for example, kung hindi na ibigay sa tao yung dapat, no? Or Opo. kung mali yung ating beneficiary na hindi siya dapat na beneficiary. Okay, sige po. Kanina nabanggit nyo, as per said, no, yung nakaraang eleksyon. Nais ko lang bigyan ng emphasis na nung nakaraang eleksyon, isa ho talaga sa mahigpit na instruction ng central office sa pamumuno ng ating pamunuan sa lahat ng region, siguraduhin na hindi na i-impluensyahan ito.
Kaya ako yung mga payout, wala ho dapat na mga politiko na nandoon. At sa panahon ngayon, sa 2026 na budget, napakaganda ho na nakalagay yan na dapat ay walang political. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!